Nanawagan naman ang ilang religious group sa mga Marcos at Duterte na magkaayos at tigilan na ang bangayan. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Sinabi kamakailan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ng cocaine si Pangulong Bongbong Marcos. Bumanat naman si Marcos na may tama ng fentanyl ang dating Pangulo. Isang kilalang painkiller ang fentanyl at piniprescribe ng mga doktor. Ito na ngayon ang banatan ni Marcos at Duterte na para sa mga taga-simbahan ay nakasisira sa bayan. Kaya upang maayos pa ang hidwaan ng dati at kasalukuyang lider ng Pilipinas, isang National Interfaith Prayer Rally ang isasagawa ng mga nagkakaisang religious organization sa bansa. Sumama at pangunahan isa pong nationwide prayer gathering na amin po ngayong organize kasama ng lahat ng religious groups all over the Philippines para sa ganun ang ating bayan sa kanilang pangunguna ay at this point in time makalapit sa Diyos. Si Belhica ay kasapi ng grupong Covenant for the Nation o mga kagaya niyang faith leaders na nais magkabati sina Marcos at Duterte at walang ibang solusyon ayon sa grupo kundi kumapit sa dalangin. Makapagpakumbaba at humiin ng guidance upang pagpalain ang ating bansa at yung kanilang both desire to make a better Philippines. Saad ni Belhica, suportado ng malalaking religious organization ang ideya at maayos ang gusot sa pagitan ng dalawang panig. Hanga din ng grupo na mapigilan ang banta ng panibagong EDSA People Power, bagay na hindi nalalayo kapag nagpatuloy ang bangayan ni Marcos at Duterte. Masaya po namin sinasabi na positibo po ang response ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa prayer gathering pong ito, may mga nakausap na rin daw si Belhica sa pamilya ni PBBM para sa opisyal na imbitasyon. Isasapinal naman ng grupo kung kailan at saan gaganapin ang aktibidad. Kasama po natin sa panawagang ito ng kami po nananawagan kasama ng mga simbahan at mga dating opisyal ng gobyerno at dating mga sundalo at pulis. Ang ating pumakasama, and I'm happy to announce that all major groups or all major religious groups have already gave their positive response to join. Knowing si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging si Pangulong Bongbong Marcos, sa tingin mo ba ay magkabati pa ang dalawa? Sana, no? Kasi sayang naman yung ating unit team. Siyempre, ang mga nagdiriwang ngayon ay mga hindi naman kasapi sa unit team. Pero ngayon, sila pa rin ang nagko-control ng gobyerno. Pero anyway, wala naman po mabubuting magagawa yung pagkahati-hati. Kaya nga tayo, kahit papano sa ating maliit na mga pamamaraan, nagbibigay ng suhestyon kung paano sana magkaroon ng absolute reconciliation sa panig ng Marcos at Duterte. At kasama pa rin yan, yung paulit-ulit kong sinasabi, dapat yung non-cooperation sa ICC isulat. Dahil nga sa daming beses na nag-iba na ng isip ang ating presidente, hindi lang sa issue ng ICC, kundi dun sa mga iba pang issue na pinaka-importante, gaya ng charter change, pagkakasama sa China, kinakailangan talaga magkaroon naman ng assurance din ang buong bayan na talagang ang soberenya natin ay mapapatupad at hindi tayo papayag na para baka tayong sunod-sunaran muli sa mga dayuhan na sila pa maglitis sa mga krimen na dito naman sa Pilipinas di umano nangyari.